Hi mga finding, so welcome sa ating adventure na naman. Ang ating pag-uusapan today kasi ang dami nag-chat sa akin eh. So ano ba yung mga kailangan nilang gawin? So yung topic natin for today is about sa x-ray. So kung ikaw nanonood ngayon, may problem ka sa medical mo pagdating sa x-ray. Either may fibrosis ka or may nakikitang peklat or kahit anong spot sa baga mo at hindi ka makapasa-pasa. Ay isi-share ko sa inyo yung experience ko kasi before ganyan din ako. Problema din ako before, gusto kong magtrabaho pero lagi ako bumabagsak sa medical. So anong ginawa ko? So ito, hindi ako doktor. Hindi ako medical practitioner para mag-advise sa inyo kung ano yung kanyang ang inyong magagawin. So based lang po ito sa experience ko. Kasi ako meron din akong peglat before sa x-ray. So hindi rin ako matanggap-tanggap talaga sa trabaho. Dahil nga lagi akong bagsak sa x-ray. So lagi ako nagpapa-x-ray, lagi may nakikitang spot or lagi may nakikitang peklat sa x-ray ko. So aminado naman ako before talaga nagka-problem ako sa x-ray. I mean sa baga. Nagka-problem talaga ako before. So aminado naman ako dyan. Pero it's about long time ago. So ang tagal na nun mga finding pero mayroon pa rin silang nakitang peklat sa baga ko. So anong ginawa ko para bakit ako nakapag-abroad ngayon? Nakapag-sea base ako, nakapag-land base ako. So anong ginawa ko? Okay. Kung ikaw nanonood ngayon ay may problem sa x-ray at pareho tayo ng condition na pinagdaanan before, wag mong bibitawan yung pangarap mo. So, hindi ibig sabihin stop na yung pangarap mo kasi nga may problema ka sa x-ray. So, ang gawin mo, kapag nagpa-medical ka, nagpa-x-ray ka at may nakitang spot or yung fibrosis or yung scar dyan sa lungs mo, huwag ka matakot. As long as healed na yan, or as long as magaling ka na, or kung may experience ka man before, nagka-TB ka before, at nagamot naman ng 6 months at gumaling, huwag ka magduda, huwag ka magtaka kung bakit may peklat ka sa baga mo. Or, hindi ka naman nagkasakit before, pero may nakita sa x-ray mo na may peklat ka or may fibrosis na nakita. According to sa doctor na nakausap ko, hindi lang siya basta-basta peklat. Kasi, hindi ibig sabihin nagkasakit ka at may peklat ka sa baga. So, yung iba, hindi sila nagkasakit sa baga, pero meron silang peklat sa baga. So, depende na rin yan sa resistensya ng katawan mo. So, kung matibay-tibay yung resistensya ng katawan mo, so hindi ka nagka-problem sa x-ray, pero meron kang peklat sa baga. Okay? Or dun sa mga naninigarilyo may bisyo, so huwag kayong magtaka bakit may mga parang smoke or parang usok-usok yung result ng x-ray ninyo kasi isa yan sa mga nakukuha natin pagdating sa medical kapag may bisyo or lalong-lalo na dun sa mga nagsisigarilyo. Okay? So ako, anong ginawa ko? Bakit ako nakapag-abroad? So may peklat nga ako, may problema sa x-ray, hindi ako makapasa-pasa. So nung nagpa-x-ray ako, sinabi ko na matagal na ako nagkaroon ng history sa TB. So about 15 years ago, so ganun nakatagal pero meron pa rin peklat. So ang sabi sa akin ng doktor na nakausap ko, once na naka-encounter ka na or nagka-experience ka na ganyang klaseng sakit before, hindi na siya nag-heal. I mean, mag-heal siya. Pero yung peklat, ando na yon. So, anong kailangan kong gawin? So, ang ginawa nila sa akin, nag-undergo ako ng epicolordotic. So, yung second opinion ng doctor na binigay sa akin para pumasa lang ako sa medical. Kasi nag-culinary ako before eh. Nag-aral ako ng culinary, so kailangan muna maging fit ako. Kasi syempre magiging food handler ako eh. So magiging chef ako. So baka mamaya makahawa din ako kasi nga sa food industry ako mag-work. So sinigurado nila na talagang fit ako na makapag-aral sa culinary at magtuloy-tuloy. So nung nag-undergo ako ng epicolordotic, naging negative lahat. So ibig sabihin, totally healed na yung peklat na nakita sa lungs ko. So wala nang problema. So ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nakasampa ako ng barko, nakapag-land base ako, nakapag-sea base ako. So ngayon nandito kayo sa Europe, naka-land base ako. So yun, so hindi na ako nagka-problema sa x-ray. So yun yung mga sinasabi ko sa mga subscribers ko, sa mga nanonood sa akin na kapag nakitaan kayo ng peklat, ng fibrosis or tinatawag na scar or spot doon nakikita sa baga ninyo or peklat, huwag kayo matakot. Pwede kayo magpa-AP colordotic or ang pinaka-last resort nyo dyan is pwede kayo magpa-sputum. Magbigay kayo ng sample sa mga laboratory, bigay kayo ng sample and then kapag nabigay nyo ng sample, hingin nyo yung result or yung pinaka last resort naman dito
is kapag nakitaan talaga kayo ng peklat na talagang sobrang give up na kayo, talagang ginawa nyo na nyo lahat. Punta kayo sa mga pulmonologist na doctor, hingi kayo ng advice. Hingi kayo ng certificate na totally fit naman kayo. Siyempre, bago kayo bibigyan ng certificate ng doctor, or bago kayo sabihin na fit, siyempre may mga test kayong gagawin dyan. Andyan na yung sputum, bibigyan ng sample, i-x-ray ulit kayo, or possibly pwede kayo mag-undergo ng epicolordotic. So once na maklear naman kayo at ipakita niyo yan sa mga manning agency ninyo or sa mga kung saan kayo magtatrabaho, ipakita niyo yung result para maging fit kayo at huwag kayo matakot kapag may problema kayo sa x-ray or may peglat kayo sa x-ray, magagawan ng paraan yan katulad ko. Andito na ako ngayon sa abroad, pabalik-balik na ako, hindi na ako nagka-problem. So thank God kasi nalagpasan ko yung mga challenges na yon na akala ko noon hindi ako makakapagbarko. Pero despite ng mga sa dami ng challenges ko along the way, so napagtagumpayan ko yun, na ipanalo ko. Kaya andito ngayon sa abroad. So ikaw na nanonood ngayon na ang daming challenges, especially sa medical, sa x-ray, at hindi makapasa-pasa kasi pero gusto rin makapag-abroad at gusto mabago yung buhay, makatulong sa pamilya, huwag niyo sukuan yung problema niyo. So ito yung sinishare ko sa inyo. Ito yung naging journey ko. Yan, simula dyan hanggang sa umabot ako dito. So kung ikaw, yung nakakaranas ngayon na talagang down na down, huwag mong bibitawan yung pangarap mo, ilaban mo yan. So yun lang mga kapinding kasi ang dami rin nag-chat sa akin na anong gagawin namin, may peklat ako, anong kailangan kong gawin, bagsak ako sa x-ray, sir, anong gawin ko. Marami ako natulungan dyan, so ngayon nasa abroad na sila, mga nagbabarko, mga nagtatrabaho abroad, land-based. So nagbigay ako sa kanila ng advice. So una-una sa lahat, sasabihin ko ulit, hindi ako doktor, hindi ako medical practitioner, hindi ako pulmonologist para mag-advise sa inyo. Eto, based lang po ito sa experience ko. At ang dami ko na rin natulungan. Nakapag-abroad sila, nag-chat sila sa akin na, sir, buti lang napanood ko yung video mo. And thank you. So thankful din ako na marami ako natulungan tao. At nabago din yung buhay nila at natuloy nila yung mga pangarap nila sa buhay na akala nila noon talagang totally wala na. So yun lang mga kapinding, yung ating adventure for today para sa mga nanonood at may challenges talaga pagdating sa x-ray. Yun po yung advice ko sa inyo. Based po ito sa experience ko. So ito pa yung mga pinagdaanan ko pero happy ako ngayon kasi nalagpasan ko po yun. So I hope na one day ikaw nanonood ngayon, magme-message ka sa akin na, sir, thank you, finally nasa abroad na ako ngayon. Akala ko noon talagang wala ng pag-asa, buti napanood ko yung video nyo. Na-encourage po ako na ituloy ulit yung pangarap ko at makapag-abroad, makapagbarko, makapag-land-based or sea-based. Andito na po ako ngayon, sir, at maraming salamat. So I hope ay may message sa akin yan. Kasi ang dami-dami talaga nagme-message sa akin, nagpapasalamat na despite na sa dami ng challenges nila, buti na napanood nila yung video ko. So then after na mapanood yung video ko, tinuloy talaga nila yung mga plano nila. Kaya nasa abroad na sila ngayon at masaya na silang nakakapagpadala at nababago din yung buhay nila kahit paano. So yun lang mga kapatid yung ating adventure for today at sana ikaw na nanonood ngayon ay huwag mo bibitawan yung pangarap mo. Tuloy mo lang yan. So yun lang mga kapatid and see you sa aking next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga kapatid!